Hello, everyone! Hello, Linneans! I'm Architect Ronil. And I'm Architect Carl. And this is episode 6 of Linnea Architects Vlog. So, ang project natin ngayon ay isang condominium renovation dito sa Sirin, Tagaytay. And kung makikita natin sa background ko, medyo busy sila Architect Carl. And mamaya mamimit natin si Architect Ira pagpasok natin dun sa condominium unit natin. So, tara! So, ayan, nandito na tayo sa unit. So, titignan natin kung ano nangyayari sa loob. So, itong project na to is 15 days lang gagawin. So, mamaya makikita natin sila Architect Ira and Architect Flo na nasa loob. So again, this is day 1 and ang pinaka-ginagawa ngayon ng workers is preparation and the dismantling of cabinets and everything na pull out ng mga gamit personal ng client. So yeah. So, i-check natin yung loob. So, nandito na po tayo sa loob. Kasama muna natin si Architect Ira. So, Hi, I'm Architect Ira. So, Architect Ira, ano pa yung pinaka-scope nitong project na to? And So, for this project, actually, this is an condominium renovation. So, yung mga gagawin natin is magdadagdag tayo ng mga accent wall for the living, change tiles for the flooring, and yung ating bedroom, magkakaroon tayo ng accent wall, lalo dito sa may part na to, and the other side ng bedroom, which is lime wash. Madadagdagan din ng more work sa toilet for the flooring and wall tiles. so, yung pinaka-critical na part dito is yung pagta-tilings. Lalo sa CR, no? And most likely, magpo-provide din tayo ng mga cabinets sa kitchen and sa living area. And then, most likely, maglalagay din tayo for bedroom, cabinetries, and side tables. So, yung pinaka-scope ng work na to is mostly for finishing lang and for condominium unit. So, para siyang DIY na mabilisang gawa for 15 days lang. So, ayan, na-explain na namin yung pinaka-scope ng work nitong project na to. So, mamaya makikita nyo ang pinaka-finished product ng aming gawa. Let's go! So, hello everyone. This is a 5th day dito sa project natin sa Tagaytay. So, Architect Ira, ano yung pinaka-update nitong project na to? Actually, Arky, kung nakikita mo sa paligid natin, madami nang pinagbago from the first day. So, before ko kayo i-start na libot sa site natin, pakilala ko muna bago natin kasama, si Arky Flo. So, tara na. Ililibot tayo ng Architect Ira dito sa site natin. So, since tapos na po tayo sa waterproofing, for approval na po siya ng flood testing. Pasok po kayo. Kung nakikita niyo po rito, full tiles po yung ilalagay dito. Kaya may nakikita po kayong mga tik-tik. Bakit may tik-tik? Kasi para kumapit yung mga tiles na pag ilalagay. Kung makikita niyo po dito, dito po is half tiles lang po yung ilalagay, then other po is painting na lang po. Naman tayo sa bedroom. As you can see, tapos na ang ating painting works dito sa ating beam and sa other walls, part ng wall ng bedroom. Ito naman part na to, na tinakpan natin ng plywood, is for decorative headboard ng ating mismong bed. Dito naman sa area to, dito naman natin ilalagay yung cabinet. And for this one, diba? Amazing. This is the lime wash finish. Madami siyang iba't ibang klase ng type, iba't ibang type ng lime wash. Merong gray, may blue, may pink. Pero as for this project, ang napili ni client is gray. So, mumukha siyang stucco finish. So, doon naman tayo sa ibang area. So, for our common areas, you can see, nakabit na ang ating mga pang-accent wall. First is this one, the WPC round fluted. Tinatapos na siya kasi hanggang dito sa edge mismo ng ating wall. And for the framing ng PU stone. So,
Etong ating WPC, madami rin siyang iba't ibang kind. Meron siyang square, so different colors. Ang napili naman ni client for this project ay round fluted. So, at until here, magkakaroon siya ng WPC. And for this area, buong area yan is the PO stone. So, tapos na din ang ating painting works for this area. Ayan. So, dito naman tayo sa other side ng ating common area, which is this wall. Yan, ginamit natin ay pareho na nasa bedroom natin kanina. Lime wash finish na color gray, na somewhat like stucco. Pero, as you can see, medyo dark pa siya kasi hindi pa siya tuyo. Kaka-apply niya lang kanina. Hindi pa yan yung final outcome. Ano sabi mo sa kanila? So, Articlo, ano bang masasabi mo? 10 days naman tayo. Ayun, RTI lang, bilis-bilis ng panahon. Parang kahapon lang nag-start tayo. So, anong gagawin natin sa remaining days? So, ayun nga. So, kailangan nila panoorin. Lo, ano masasabi mo RT Ali? So hello everyone, this is the last day ng project na to. So kung makikita nyo, finish na lahat ng mga finishes dito sa project. And then next week, makikita natin yung pinaka-finished product dito. So Architect Ira, anong masasabi mo? For the last day, maglilinis na lang kami. More on finishing touches para sa mga cabinet natin. And dun sa mga other areas natin na kailangan pang i-linis para next week, sabi nga ni Archie Carl, for the surprise kay client. So yun lang, abangan nyo. A few inches later. We're back! So today yung pinaka-turnover natin ng project dito sa Tagaytay. So ang project na to is ginawa lang namin within 14 days. And then we are very excited na ipakita sa inyo yung project na to, ang pinaka-finished product ng project na to. But before we start our tour, we would like to acknowledge ang ating ka-collab, which is Thank you, RTNED, for the smooth construction. Hinihipan ba yan? hinihigo pa. Bakit flat? So, upon entering dito sa condo unit natin, ang una nating makikita is ang shoe rack. Shoe rack with cabinet siya. So, sa baba, doon natin ilalagay ang shoes natin, which is kasya siya parang 4 na shoes. And then, on the cabinet naman, we have shelves and a breaker. So, ang naglagay tayo ng opening for the breaker since natakpan siya ng cabinet, and at the same time, nagiging eyesore siya sa pinaka-finish ng wall natin. So, naglagay tayo ng cabinets and then opening for the breaker para matakpan ang pinaka-breaker natin. And then, naglagay tayo ng detachable na shelves sa loob para if ever man na malalaki na gamit ang ilagay natin or i-store natin is kasya siya. And then, on the right side naman po ng shelves natin or ng cabinet natin, nandun naman po ang mirror natin, which is half round na nagko-complement siya sa pinaka-accent ng wall natin, which is half round siya na fluted panel, meaning to say is bilog siya na kalahati and then dinikit siya sa wall para maging ganito ang accent niya, which is same din siya sa mirror natin. And then on the right side naman, upon entering, nandun yung kitchen natin, which is ang ginawa namin nila Architect Nikki is nag-extend tayo or nag-add tayo ng additional cabinets for the kitchen, and then naglagay tayo ng cabinet sa taas and then shelves naman sa baba
for easy access, and other maglalagay tayo ng mga utensils for kitchen and dining. And then right here naman, we have a dining set. So pagpasok nyo ng condo unit, nandun naman po ang pinaka-dining set, which is 4-seater. And ito siya. So dako naman tayo sa living area, and nandun si Architect Flo, which is ipapaliwan niya yung pinaka-dining area. So go Architect Flo. Wow, ang ganda naman ng pag-explain ni Archicar. Thank you, Archicar. Ngayon, dadako naman tayo dito sa entertainment area. Makikita niyo sa entertainment area ang PU Stone. Akala niyo tunay na bato yan, oh. Nagkakamali kayo. Gawa yan sa foam. Huh? So dito naman po, naglagay po tayo ng floating console to save floor spaces and to also add visual spaces sa ating living area. And also sa shelves natin to add more storage area. So dahil sa area na to is puro texture, dito naman is gumamit tayo ng plain. But as you can see, nagmukha siyang stucco. And also nag-add din tayo ng another storage area to maximize the spaces. Pero hindi lang siya basta-bastang storage area. Na-open din siya ng ganito to para hindi siya mahirapan i-open. And dito naglagay din tayo ng socket para in case na pag gustong mag-cellphone ng owner, magsasaksak lang siya dyan. Hindi niya na kailangan pumunta ng kwarto. So, thank you, Archiflow. Dito naman tayo sa bedroom. So, para naman sa bedroom natin, ginamitan naman natin ng accent wall din, same as na nasa living area natin. WPC half-fluted panel. So, dito din sa side na to, binigyan natin ng emphasize, yung column, na nilagyan naman natin ng finish ng lime wash. So, dahil medyo limited tayo sa space, itong ating cabinet area, in-incorporate natin para magkaroon siya ng side table, in-incorporate natin siya mismo sa cabinet. At para din magkaroon ng emphasis, itong ating accent wall, nilagyan natin siya ng light. So as you can see, di ba? Ang pretty ng ating finish at accent wall dito sa ating bedroom. So move naman tayo sa CR. So before tayo pumunta sa CR, ay papaliwanag muna natin yung pinaka-naging flooring ng unit natin. So dito naglagay tayo ng vinyl tiles, which is 2mm na thick na tiles. And then sa pagpasok nyo sa CR, meron tayong nilagay na termination for the sa edge ng pinaka-entrance ng CR. So makikita nyo dito, from vinyl tiles to CR, which is tiles siya na porcelain tiles, naglagay tayo ng termination para hindi makita yung pinakadulo ng vinyl tiles natin. And then, sa main door, kung makikita nyo, naglagay din tayo ng pinaka-termination from the hallway papasok sa unit natin. And then, for the CR naman, so ito ang CR natin, konti lang ang naging changes natin dito. Pinalitan lang natin yung flooring, which is unglazed siya na flooring. And then, same with the wall tiles. So, makikita nyo from the sa dati, half lang siya or lagpas ng tao yung pinaka-tiles. So, ang nangyari ngayon is from floor to ceiling na siya na tiles. So, and then, nag-repaint din tayo ng wall para mas maging malinis tignan and mas bago tingnan siya sa renovation natin. So, yun lang naging changes sa CR natin. And, yeah. I hope nag-enjoy kayo sa ating project tour na ginawa namin for 14 days. Once again, thank you Arkiniki for the smooth collaboration. Don't forget to like and subscribe dito sa YouTube channel namin. And then, like nyo na rin yung other social media namin. Sa mga gusto magpa-design and build, just message us sa any platform na meron kami. So once again, 14 days project dahil sa Linea. Kaya! Again, I'm Architect Carl. Architect Ira. Architect Flo. Thank you! Thank you so much!